Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang CRT TV na ang brand, ayan, LG. So ang issue nitong TV na to mga boss, basta customer, no power. So yun bali ang problema nitong TV. Ngayon, bago natin buksan tong TV, itatry ko na muna para kahit papano makita nyo talaga yung problema nitong TV. Bali ito yung kanyang power cord. So saksak ko lang mga boss, ayan. Papansinin nyo, hindi umilaw tong kanyang indicator. Ayan. Kahit na i-power on pa natin yan mga boss. So power on ko mga boss. Ayan. So napansin nyo kahit anong pindot natin dito sa kanyang switch. So wala pa rin siyang indicator. So bago natin buksan to mga boss, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong TV. Ayan yung kanyang board. So hindi pa naman ganun karumi tong kanyang board. So anong gagawin natin dito, bale i-disconnect na muna natin yung kanyang mga speaker. Pati na rin tong kanyang socket wire para sa jack. Pati na rin tong kanyang degaussing. Para yun na nga, may check natin ng mabuti itong kanyang board. Ayan mga boss, so may napansin ako habang tinatanggal ko yung mga socket wire na degaussing. So nakita ko tong kanyang fuse, ayan putok. So sabog yung kanyang fuse, so matik, hindi nga talaga magpa-power on tong TV kasi nga sabog tong kanyang fuse. Ngayon mga boss, dahil putok tong kanyang fuse, so i-check natin tong kanyang package diode, regulator. So matik yan mga boss, once na nakita natin na putok yung fuse, pati na rin tong mga ceramic capacitor na yan, yung kulay blue. So anong gagawin natin, bale tatanggalin ko na muna yung package diode dito sa board para yun na nga, ma-check natin ng maayos. So, tanggalin ko na muna yung package diode. Isa-isa natin tatanggalin lahat yan. Yung sinabi ko mo, boss, yung package diode, regulator, mga capacitor. Pero dito na muna tayo sa package diode. So, tanggalin ko lang. Kung titignan nyo, bale natanggal ko na tong package diode. Ayan. So, apat yung kanyang terminal or paa. So ngayon mga boss, i-check natin yan. So base dito sa pag-test ko dito sa package diode, so wala namang problema to mga boss, good naman. Ngayon, dahil good tong package diode, so naman natatanggalin natin yung regulator. Kung titignan nyo, bale ito naman yung regulator. So tatanggalin din natin yan. Kung titignan nyo, ayan, bale natanggal ko na to regulator. Bale ang value nito ay F6554. So, yan yung tinatawag na regulator IC. Sa mga beginners dyan. Ngayon, ititest din natin yan. So, babase lang tayo sa continuity. So, dito sa continuity, malalaman naman natin yan kung shorted ba yung regulator na yan. So, babase lang tayo mga boss once na lahat ng terminal nitong regulator may palo. So, meaning shorted. So, tignan natin. So, dito sa ginagawa natin na pag-test dito sa regulator na to, hindi ko sinasabi na ito yung tamang pag-test. Kasi mga boss, itong mga regulator, katulad nito, hindi naman natin totally matitest gamit lang tong tester. Bale, inuuli lang natin kung hindi ba shorted tong regulator. Katulad dito sa pag-test natin dito sa regulator, yung ibang mga meron palo, yung iba naman wala. So, papansinin nyo, ayan.
So, dito sa regulator na to, masasabi natin na hindi pa sira to, hindi shorted. Kasi nga, kung napansin nyo, itong ating tester, hindi naman lahat mga boss, meron tayong nakuwang palo dito sa paa nitong regulator. Kaya itong regulator na to, masasabi kong hindi pa shorted. So, dahil hindi pa shorted yan mga boss, babalik natin mamaya yan dito sa board. Pero bago yan, itetest ko muna yung mga ibang parts dito sa primary, like mga ceramic capacitor at mga ibang diode. So, i-check ko lang yung mga parts dito sa primary mga boss. Ayan mga boss, so after kong mag-test ng mga parts dito sa primary, like mga ceramic capacitor, rectifier diode, so wala naman akong nakitang problema sa mga parts dito sa primary. Ngayon, babalik na natin yan, itong regulator at itong package diode. So, hindi naman kasi sira yan mga boss, so tinanggal lang natin dito sa board para matest ng maayos. Ngayon, babalik na natin, pero unahin natin ibalik itong package diode. So, ito, mamaya natin ibalik yan mga boss, yung regulator. Sa ngayon, ito na muna. Ngayon, bago natin ibalik ng package diode, so, konting idea lang sa mga beginners. So, itong mga package diode na yan, bale may polarity yan. So, hindi natin po pwedeng ilagay basta-basta dito sa board yan. Hindi pwedeng magkabaliktad. Kasi, kung titignan nyo, itong package diode, meron siyang positive and negative. Kung titignan nyo, ito yung positive, tapos yung kabilang dulo naman, negative. Isa pang palatandaan na positive mga boss, kung halimbawa nabura yung marka, so ito yung gawin yung palatandaan, yung cut dito sa itaas, ayan o. So once na nakita nyo yung cut, ibaba niyan mga boss, na terminal, yan yung positive. In case na burado tong mga marka dito sa package diode, yan yung gawin yung palatandaan, yung may cutting. Ngayon mga boss, dito naman sa board, kung titignan nyo, ayan, meron din marka yan na kulay puti. So, yung kulay puti na yan, dapat dyan natin itapat yung positive dito sa diode. Bale, yan yung positive mo, boss. Ngayon, ilagay ko lang. So, tandaan nyo, positive to positive, negative to negative. So, hindi po pwede magkabaliktad yung paglagay dito sa package diode, dito sa board. So, ayan mga boss, bale na ilagay ko na yung package diode dito sa board ngayon. So, solder ko na lang yan. So, solder ko lang. Ngayon mga boss, after natin may lagay yung package diode dito sa board, so bago natin ilagay itong regulator, ayan, so bago natin ilagay yan, so itatry na muna natin na isaksak tong TV, tapos tignan natin kung hindi na ba puputok yung fuse na bagong lalagay natin. Ngayon mga boss, in case man na hindi pumutok yung fuse, pagsaksak natin dito sa TV, na nakatanggal tong regulator, so meaning, wala nang problema dito sa primary. Bale, ito pala yung fuse na ilalagay ko mga boss. Bale, second hand lang to. Galing din sa mga ibang TV to. Bale, ang ampere nito ay 3.15 ampere. So, ilagay ko lang mga boss para may saksak natin tong TV at matesting kung hindi ba puputok ulit itong kanyang fuse. So, ayan, kung titignan nyo mga boss, na ilagay ko na yung fuse. Ngayon, uulitin ko lang para mas maintindihan nyo. Bale, sasaksak natin ngayon tong TV na nakatanggal yung kanyang regulator. Bale, tinitignan lang natin dito mga boss kung hindi ba puputok yung fuse na nakatanggal yung kanyang regulator. And mga boss, in case man na pumutok yung fuse na nakatanggal tong kanyang regulator, ayan, ibig sabihin meron pa rin parts na may problema dito sa primary. So, try natin mga boss para malaman natin kung hindi ba puputok yung kanyang fuse. So, saksak ko lang. Ayan. Ayan mga boss, bale nakasaksak na tong TV. Ngayon, gamit tayo ng tester. Bale, set natin yung ating tester sa DC volts. Ayan. Ngayon, sukatin natin yung kanyang mother capacitor kung meron ba tayong masusukat na supply. Ang dapat na masukat natin dito mga boss ay nasa 300 to 320. So, tignan natin. Ayun, 322.8 volts DC. So, pasok mga boss, ayan o.
Ngayon, dahil meron tayong nasukat na voltahe dito sa mother capacitor, masasabi din natin na hindi pumutok yung fuse nito kasi nga nakatawid yung supply papunta dito sa mother capacitor. Ngayon, dahil meron na tayong nasukat na voltahe dito sa mother capacitor, so ibabalik na natin ngayon yung regulator na tinanggal natin at tinest natin kanina. Pero bago yan mga boss, kailangan na muna natin i-discharge itong mother capacitor bago natin ilagay itong regulator. Panigurado meron pa rin pondo yan. Ayan, kung titignan nyo, 120, 118, 114. So, bumababa mga boss. Mabilis siyang bumaba. Pero ganun pa man, kailangan pa rin natin i-discharge yan para talaga ma-discharge tong kanyang mother capacitor. So, kung hawakan kasi natin yan, may tendency na makuryente kayo. So, mas better na i-discharge natin. Ayan, nasa 78 na lang. So, discharge natin mga boss. So, ito yung gagamitin natin pang discharge. Bali, ang value nito ay nasa 330 ohms, 5 watts. So, short lang natin yan. I-tap lang natin yan dito sa pan itong mother capacitor. Ayan. So, ganyan lang mga boss. Basta doble ingat lang. Hawakan nyo lang yung kulay puti. Huwag yung hawakan yung terminal nitong resistor para hindi kayo makuryente. Ngayon, double check natin, tignan natin kung wala na bang supply na pondo itong mother capacitor. Ayun, 7 volts na lang mga boss, so wala na yan. Kahit nahawakan pa natin yung terminal na yan, so hindi na tayo makuryente. Kasi nga, na-discharge na yung capacitor gamit tong resistor. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin. So, ibabalik ko na tong kanyang regulator. Ngayon, tignan natin kung hindi ba puputok yung kanyang fuse na nakalagay tong kanyang regulator. So, tignan natin mga boss. Balik ko lang. Ayan mga boss, bale tapos ko nang may lagay yung regulator. Ngayon, sunod na gagawin natin, bale sasaksak natin ulit tong TV. Ngayon, tignan natin kung hindi pa puputok yung kanyang fuse na nakalagay yung kanyang regulator. Ngayon, once na pumutok yung fuse, pagsaksak natin dito sa TV, ibig sabihin yung regulator, masasabi natin na may problema. So, try natin mga boss, tignan natin kung anong mangyayari. So, saksak ko lang. Ayan mga boss, bale, sasaksak ko na tong TV. So, tignan natin kung hindi pa, ayun no. Napansin nyo mga boss, sumilaw tong indicator. Ngayon, tignan natin, power on natin itong ngayong standby. Kung mag-oscillate. So, nag-oscillate naman mga boss. Ayun, kung titignan nyo itong kanyang tube, bumilaw yung kanyang heater. So, tignan natin dito sa harapan, tignan natin kung meron bang display. Ayan. Ayun no. So, kung titignan nyo mga boss, nag-power on tong TV. So, masasabi natin na fuse lang yung naging problema nitong TV. Kasi kung titignan nyo, halos wala naman tayong pinalitan bukod dito sa fuse. So masasabi natin na bale na fuse lang tong TV mo boss. Pero ganun pa man, medyo nagtataka ako. Putok yung kanyang fuse pero wala tayong nakitang shorted na parts dito sa yung primary. Pagkalam ko sa mga CRT TV, once na pumutok yung fuse, panigurado may shorted na parts dito sa primary or either dito sa secondary. Pero dito sa TV na to mga boss, halos fuse lang talaga yung naging problema. Nakita nyo naman, nag-power on, so hindi ko in-expect na mag-power on tong TV na to mga boss. So wala na tayong magagawa. So fuse lang talaga yung naging problema nito, ayan. So ibabalik ko na tong kanyang board mga boss. So, mas better na rin yung ganyan. Hindi na tayo nahirapan sa pag-repair. So, ibalik ko lang tong kanyang board. Ayan mga boss. So, habang binabalik ko yung board nitong TV, para yun na nga, may sara, may napansin lang ako. Kung titignan nyo pala tong fuse nitong TV, ayan, buo pa naman. So, itong resistor mo boss, ayan, titignan nyo yan, basag yung kanyang loob. So, posible yan yung naging dahilan kung bakit pumutok yung fuse nitong TV. Ito kasing resistor na ito mga boss, kung titignan yung mabuti, lalo na kung actual, pasunog na rin yung kanyang resistor.
kabilaan mga boss, meron na rin siyang sunog. So, posible, masasabi kong 101%, yan yung naging dahilan kung bakit pumutok yung fuse nitong TV. Meron na rin kasi akong na-encounter na ganyan na trouble mga boss. Putok yung fuse, okay yung kanyang mga parts, regulator, package diode, mga ibang parts dito sa primary. So, wala naman ako nakitang problema. Pero pumuputok yung fuse. Ngayon, ito pala yung nagiging dahilan, yung posistor. So, katulad din dito mga boss, ito yung may dahilan kung bakit pumutok yung fuse nitong TV dahil dyan sa posistor. Ngayon mga boss, gagawin natin, bale, tatanggalin ko na yung posistor para yun na nga mapalitan. Para malayo na tayo ma-back job dito sa TV na to. So, wala naman tayo nakitang shorted na parts dito sa primary. So, kaya masasabi ko lang ito yung nagiging dahilan mga boss kung bakit pumutok yung fuse nitong TV. Kaya tatanggalin na natin yan para mapalitan. Nakita nyo naman, basag yung loob nitong posistor. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale ito yung posistor. Titignan nyo, dito rin pala sa ibaba, halos sunog na rin. At higit dyan mga boss, yung kanyang loob, basago. So hanap lang akong pamalit natin dito, kuha lang ako. Kung titignan nyo yan mga boss, bale meron na akong nahanap na posistor. So galing din yan sa mga scrap na boards, second hand lang. So meron pa rin tong cover, ayan. So ilagay ko lang. So ayan mga boss, tapos ko nang mapalitan yung posistor. Ngayon, iti-testing ulit natin. Tignan natin kung magpa-power on pa rin tong TV. Bale, nakasaksak na yan mga boss. Power on ko na lang. Ayan mga boss, so nag-power on pa rin naman after natin magpalit ng posistor. So itong TV na to mga boss, masasabi natin na yun talaga naging dahilan itong kanyang posistor kung bakit pumutok yung fuse nitong TV. So, buti na lang mga boss, nung bago ko ibalik yung board nitong TV, napansin ko yung posistor. Kung hindi mga boss, panigurado kung hindi ko napansin yung posistor, panigurado mamamatay ulit ang TV na to hanggang sa puputok ulit yung kanyang fuse. Hanggang sa mababack job na lang tong TV. So, buti na lang napansin ko. So, sa mga baguhan dyan, once na nakita nyo yung posistor, meron na sunog or basag, so mas better na palitan nyo na mga boss. Kasi once na hindi nyo pinalitan yan, may tendency na biglaan na lang puputok yung fuse ng inyong TV hanggang sa ayaw na mag-power on. Isa pang tips mga boss sa mga baguhan dyan, once na nakita nyong putol or sabog yung fuse ng isang CRT TV, huwag nyo kaagad palitan mga boss. Mas better pa rin na mag-check muna tayo ng mga parts lalo na dito sa primary. Like regulator, package diode, mga capacitor, or rectifier diode. So ngayon mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana sa mga beginners dyan, meron kayo natutunan dito sa ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss. Peace.